heart. Can you open the door? Baby, I know you're bored. We can just sleep and start. Girl, what you waiting for? Girl, what you waiting for? Girl, what you... Sinabi nito David, nice battle, pero deep inside, subo kita kay Papa. Ito TV show lang ang usapan, halata na at ito kahit dito taga Malaysia. Iwan, Chito kung tawanan. Op! Buskak mo, bulagta ka ay chamber! Tapos ito mo kay ko-compare. Tingnan naman ni Chora. Walang bisakol nang walang bicol. Yeah, galit na ako, putang ina mo! Next joke! Oh, mag-asawa ka na! Ayer kasi yung aura mo, pang bro ni James! Parang contractor ng DPWH! Keta, ngayon tayo magsingilan, mga terorista! Ang bobo mo, Diyos ko! Kapag magkaiba yung sangkap, lahat ng nandito sa medyo mararanasan netong mid. Kung mangingengkoy ka lang dito, tiyak yung panalo mapapasa. Unang kantot, libin agad! Ang Wex, no? Tangina! Nakamalit, nakamamaya! Laban sa kanya, kaya niyang labanan ng sagupaan. Di ba may gera ngayon? Kagaguhan Bagsakan 2 Nocturnal 2026! Yeah! Pangalawang lawan ng Nocturne ngayong gabi, palakpakan niya! Sigaw ng Quago! Gago! Sa Laysay, Hip Hop United, shoutout na may event tayo sa Quago, Sigaw ng Quago, May 9 Quago Fest, samang-samang eksena, putang ng... Shoutout mo. Yo, shoutout sa mangyayari kasi yung Quago Fest, sobrang heavy ng lineup sa mechanics ko. Gawa ng bebe niya yung poster, tutugtog rin sila, tutugtog rin kami, sabit kami. Shoutout kay Honey Love. Yeah. At shoutout sa Nocturnal Supremacy, yeah. Sa ating mga sponsors, Señoritos, yeah, we love Señoritos, tapos linya-linya. Decal Republic Printing din. Ito na yan. Dapat yan yung huli. Ayun o. Baka na ba't kami ganyan? Pero sige. At DNT Optics, paggawa kayo kay DNT ng glasses nyo para sponsor nyo tayo. Yeah! Ang magcha-champion kahit di nagka-glasses, magkakaroon ng glasses. Yeah. At yeah, Nocturne 2026, Ra vs. Strix. Sa aking kanan, mag-ingay para kay Ra. Sa aking kaliwa, mag-ingay para kay Strix. Shoutouts, Super Sid, Mozzie, Bensai, Dooms, Oni. Shoutout sa girlfriend ko. Shoutout sa girlfriend niya. Ra vs. Strix. Nanalo ng Cara Cruz si Ra, pinili niya mauna si Strix. Unang balat para kay Strix. Pakinggan natin mga pre. Let's go, Rex! Let's go! Let's Strix. Ako ang sanggif na sasalo. Kahit sino sa'yo nagko-call for help. Pansin ko lang si Ritmo, awa. Parehas hindi bagay mag-turtleneck. Yo! Lahat ng nangangarap tumagos sa turna, ako ang mapait na bangungot. Isa-isa kayo sa akin tutumba, ngayong paltek ang nabunot. Game? Siya, si Jude Pascual. Kahit sino raw ilaban sa kanya, kaya niyang labanan ng sagupaan. Di ba may gera ngayon? Sige nga, tapat niya sa missile, paltek ng Bulacan. Napakaliit mo pare. Yung height mo below average na mga 4 inches. Pero since ako kalaban mo, sakto lang yan para sa forehead kiss.
O si gago kinilig sa pausok ko mamen. Forehead kiss kaso hahalik ay ang uso ng barel. Binanggabangga niya si Lobo Guy. Kunwari pang nagmamainit. Kapag dihado na sa laban, talagang babangga para lang makadikit. Galawang desperado. Yung owner naman kinukonsinte yung ganong setup. Sa gitna ng combat may protection. Hoy, nakamotor ka! Sumunod ka sa NCAP! No contact apprehension! Kaya ibahin mo ako sa mga nakalaban mo. Ako'y matinig kaaway. Kung lumusot sa CD, meaning, maliit na bagay. Kasi kung tinalo mo compact disc, iba tong balang inaasahan iyong combat skills. Kinakalawang din na panlaban, maski nga format drip, pinaalalang tilabasahan gamit mong Honda Click. Di na kailangan, tinanggal harang, di nagbinor, di nabagalan, track na ang iyong kinakalaban, silinyador, inaapakan, di na malayan at tinatamaan at bigla na lamang na sinagasaan. Kahit bangga-banggain mo ako, hindi ito malo-lost track. Fuck aggression, mas matindi pa sa tapat collision pag ako nag-initiate ng contact. Kasi diba, debut battle mo pa lang, pero si Oza, kino-call out mo namin. Pero walang reply yung Oza, hindi ka kasama sa usapin. Tas tatapat ka sa akin, iba sungay ko, kahit sino kayang suwagin. Isang chat ko nga lang kay Oza, nagawa ko ng agad ugain. Pinagmukha ka niyang tanga, kahit panay ang call out mo lagi. Samantalang ako ang naglagay ng uga sa Oza Rugami. Eh, hindi na ako nag-overthink sulatan ka. Hindi na pwede yun kung ikaw ang depression. Ako si Joey De Leon. Walang prospect sa Bulacan. Lahat ng rapper Jejimon. Tang ina mong taga-norte ka lang. Ako nasa upper echelon. Oo, mga newbit pusi tong Bulacan. Mga taga-norteng bano. Dito sa QC ang aking hood at may mga kahombre ako. Kaya ako nandito ka kasi may utos ng San Jose del Monte sa'yo. Gago, hindi mo kayang masakop ang QC. Ibang Belmonte na to. Dalawang hometown pinagbangga. Now it cannot be settled. Kitang konektado sa linya ang QC at Bulacan, parang MRT7. Mga laban ko hindi in-upload. Sayang, walang basihan yung mga tao. Pero pag hindi inaasahan yung improvement, yun yung mas delikado. Kasi mula debut battle hanggang kay Mozzie, binalian ko ng sungay. Pagka-demonyo Devil Gin, mula Ricky hanggang LJ, nagawa ko mga combo perfect kin. Mula bottom main event, ngayon mo ko testingin. Fuck that levels to the shit, now in solo leveling. Ikaw dahilan kung bakit tayo nasa taas ng main event. Pwes higpitan mo yung kapit. Kung inangat mo ako sa poster, ikaw ilalaglag ko sa bracket. Langit Lupa Tournament. Ang setup, may paraffle ng ticket pang alam. Kaya Langit Lupa same event, nag-comeback sina Apex at Badang. Kamukha mo raw si Badang. Ano kala mo simpleng bars lang? Gago dyan ka madadali. Kung hindi mo ramdam, sumpa sa'yo ang hindi makaakyat ng hagdan. Sapagkat kung badang ka nga, manatili ka bilang alamat ng round 1. Yeah. Kailan baka mag-choke eh. Sino-sinong nagtatawag? Medyo napipikon na nga ako. Mga naghahabol ng dangal para may pagmalaki sa tao. Nakita lang pangalan ko sa bracket. Mga masyado ng atak. Huwag kayong mag-alala mga tanga, mabibigyan kayo lahat. Kasi parang batang kapatid na nga tingin ko dyan, pero siya pa pinakamayabang. Unang gustong mapekto Santos bagong punchline sa mukha mo. At may resibo yan, pero dahil batang kapatid, sasalud din ang second hand. Kasi benchwarmer ng kuwagabuhan. Glorified ka na reserba. Pero pag nagpa-line up na kami, lahat kayo ay itsipwera. Kaya ilalaglag ko to si Strix. Mga classmate niyang esto magwiwelga. Pag sa mismo yung hinulog ko sa PUP Santa Mesa. Kasi 3-0 na standing ko. Uta pang halimaw aking killing spree. Parang Oppenheimer pagka open fire. Iba ang aking Trinity. Ako pa gusto mong labanan.
Namamag-asa kang tanga ka? Pues labas mo parang pinto ng CR ng medyo. Mahahati ka sa dalawa. Oh, yung gagawin, nag-react kayo, no? Baka sabihin mo, lines mo yun. Lines mo yun? Then do something, bitch! Tumesting ako, matapang ka talaga! Kasi kaya kong nakawin mga linya mo sa mukha mo at wala kang magagawa! Tangin ng neto, pussy ass bitch! Mas performative ka pa kay Lo, Bugay at Jace. Kasi dumadating sa venue, laging nakakarap na polo. Pero pag dumadating sa venue, nagpapalit, maanggilan ng puta. Para walang masabi sa kanya, iniiba pati postura. Loose daw kasi pormahan ng mga idol niyang between. Kung sisisilid kita sa maleta if you're always trying to fit in. Tangina, nakamaleta ka mamaya. Pagtapos kita ay basura. Itutorturein na si Sesimento. Parang Junko Furuta. Kung gutom ka sa dulpe, mga kamao ko ayuda. Parang butike pag alas 6, halika sa lupa. Kasi wala akong pake sa mga katulad mong abnoy. Kung uhaw ka sa atensyon, ang ipapakain ko apoy, beberetahan sa bibig. Di lang mo pabubulain ko. At mga baso na lang ng balang siyang lulunukin mo, bitch. Tangina, pumalag ka ng mahal. Ito na, mahal na araw, bars. Pumalag ka ng mahal na araw. Ngayon pagkasagip mo alanganin. Kahit linggo ng pagkabuhay ay mamamatay ito sa akin. Pararanasin paghuhukom na di niya sukat akalain. Ang in-expect na Easter Sunday, bibigay ko second coming. Kaya Tangina kasi irrelevant ka. Wala kang pagkakakilanlan, literal ka na John Doe. Pas itong kakatapos lang mag-debut. Sa akin mapapops mo kasi bottom of the barrel. Bottom of the barrel, kaya bulok yung leching yan. Ngayon ka sumubok maglikot. Ngayon kaharap mo sentry gun, I'll put your head on a spike. Galawan gang stand, cause ma chopper hate niggas yung pagka Savage 21. Kasi laging pangalan ko. Laman ng pinagsasabi niya. Alam kong idol mo ako. Huwag mo nang ikaila. Gusto mong maging ganto? Sige, pagbibigyan kita pagkatapos ko sa'yo. Uuwi ka na sira! Napaka-inviter ni Ra. Second hand, second coming. Nasaan si Meng? Linya yun ni Meng. Yung second hand mo, gamit na. Puta, second hand na rin. At tangina, performative daw ako. Yan na yung pinaghandaan mo ng 4 months. Performative talaga ako, kaya dudurugin kita sa performance. Woo! Round 2 na. Tangina. Bitawan mo na yung mga brace bars mo. Anong bars gago? Usapang face card to. O hindi to Vitrum starter pack. Sadyang kaya ko lang kumalas sa textbook battle rap. Yung tipong siya sa first look kamukha ni Uncle Dang. Samantalang ako kapag head look Gerald Anderson. Tayo na, speaking of Vitrum, ito freestyle ko. Yung hairstyle ko, tayo na ako'y naka long back. Ito sa likod ng ulo, meron siyang poknat. Real talk, tingnan mo, may poknat. Kaya puta na, I cannot understand. Sa mga nagsasabing sa Kuwago, ito may pinakamalakas na kartada. Si tangin ang mukha yan, puro kartag ah. Inasarasan mo pa si Cardo na pangit siya, kaya nagmamaskara. Lagi mong tatandaan kung pangit siya, maskara. Tangina, habang buhay ka ng pangit, hindi ka na makakaranas pa ng family time. Hindi ka pa nanliligaw, busted ka na kagad kay Ate Divine. Pero hindi, lumalagari na lang sa turna. Sa 1-up, umenter pa. Di ka na kailangan doon, Ra, may Kefner na. Oo, tamod ka ni Kefner. Kinopya ang estilo. Iisa lang ng blueprint. Kinopya pati pumunto. Butak kinopya rin yung hugis. Pag sila lumalaban, pansin nyo ba? Umuulan ng gun bars kahit hindi pa naman nakakahawak ng handgun. Hango sa diamond in the rough, tumatak yung mga linyang ganyan. Oo, galing ng baras yung mga bit-bit na bars niyan. Kaya anong rasa rough lines? Baka rasa rough. Kaya naman, kasakada laban, madalas mag-angas. Kita sa swagger at astahan ay bakas na bakas.
Pati yung ace sa pangalan eh, alas ng baras. Kopya na ng kopya, para todo kang bumenta. Kopya ang cadence, kopya ang flow, pati yung flow mo pang kubeta. Puro pasigaw na delivery, bobo sa komedya. Tangin na yung tono ka punyeta. Kaya hindi ka matunog, pangalan mo lang yung onomatopeya. Alam ko, sometimes nakakasulat ka ng mga barang kalidad. Pero pag usapang realidad, litaw kasuputan kapag napapalibutan na ng mga kaedad. Sino bang kaedad neto rito? Bolo. Bolo? Senyor. Bolo. Dums. Sige, si Bolo. Lahat ng meron si Bolo. Yo. Lahat ng meron si Bolo, nasa iyo ang contradict. Si Bolo Burgis, pinalaki sa Bona Kid. Si Jude sa Bulacan, pinalaki sa Cobra Green. Si Bolo, naka BYD, ikaw naka Honda Click. Yung BYD ni Bolo, naka Apple CarPlay. Yung Honda Click neto, na-clamp yung handbrake. Si Bolo, labas-pasok ng bansa, talagang araw-araw Sunday. Habang eto nasa office, pindot ng letters, ng numbers at ng backspace. Si Bolo malaya, habang si Rock kulong sa rat race. Kulong sa rat race, top tier man to sa battle. Pero napag-iiwanan kapag usapang aktwal. At sa inyong dalawa ni Bolo, ikaw ang lesser version ng Pascual. Kaya naman pala mga kaedad mo, successful na sa buhay. Nasa paramihan na ng asset. Samantalang eto, failure in life. Kalaban mga bata sa bracket. Kaya pala kahit ang tanda mo na, dito ka pa rin nagsusumiksik ng gusto. Hindi ka late bloomer, malungkot lang childhood mo. Hindi ko na kailangan mag-bars para sugatan to ng todo. Walang silbi ang paltek kapag epektibo ka sa paggamit ng bolo. At gamit itong bolo, taga sa balikat either side. Sabay, ididiin ko pa para dama yung bigger slice. Itong bolo kong dala, kakalkalin ka deep inside. Palalim ng palalim hanggang tumagos sa inner child. Palakpakan siya, panggan. Sa mga hindi masyadong active sa Aquago, ako nang bahala magpakilala dito kay Srix. Siya si Drixel Morales. MC na yung Srix. Taga Batasan. Nagrabe mang ulul sa GC as if ang galing ng talentong pinapamalas. Dapat sa mga tulad nitong gago, yung dila tinatabas para makapag-isip-isip, magbawas-bawas ng angas. Lagpas kitang ihahatid, tangarerekta kang payatas kasi sinakyan ko trip niya nung Martes. Simala sa GC dito. Sinakyan ko trip niya nung Martes. Kasi nang uulol sa GC, wala yatang magawa, hindi siya masyadong busy. Tinanong ko anong problema, ba't nanonulongges siya? Tanginang yan, a few hours later, nagsusorry na. Chinek ka na rin ni Ape. Kaya nga di ko magets. Chinek ka na rin ni Ape, kaya nga di ko magets kung bakit ang yabang-yabang, tas biglang inosente pag pinulis. Tangina biglang bumabait, yung switch niya ang bilis, nag-cosplay ng alarm clock. Tumatahimik pag pinipress. Puta, biglang nangingi ng dispensa. Biglang nangingi ng dispensa nung nalaman niyang pwede siyang masapak. Sa utak niya kasi, battle rap plan to lahat. Tapos kapag pinatulan, biglang, sorry, ayoko naman mag-escalate. Ayoko na to mag-escalate. Yung mga mali ko, alam ko naman. Tangina mo, kung ayaw mong mag-escalate, wag mo sinisimulan. Pussy! Tanginang yang dorong puta. Bukod sa pussy, snitch pa yan. Kasi yung mga sinoutout niya kanina, mga tropa niya. Kayo, di ba? Yung mga private messages ng mga tropa niyang si Doom, si Oni, si Mozzie, sino-forward niya sa GC para pagtawanan. Oh, hindi mo napapansin, Srix, ikaw lang ganun sa buong kuwagaguhan. Paano ko pipigilang galit hindi to pagbuntungan kung baka ikaw nga rin nag-send ng picture ni Ellie sa mga ops niya sa rapugutan. Tangina mo, snitch ka na, pussy ka pa, nakapink ka pa, bading, tangina mo. Tangina, sobrang chismoso. Ano ka gago, palingkera? If snitches get stitches, mukha ka ng retasong tela. Total ang baho ng trip mo. Yung ending makikita natin if snitches still get stitches pag yung sugat sa bazooka na nang galing. Kasi
Kasi masyado kang madaldal. Wala ka naman tira. Kung Michael Jackson kang Pantrela, ako Pantrela in Manila. Tangina, sa kwagaguhan ako ang game changer. Mga lakad ko pang Lone Ranger. Ikaw ay simple na Morales na tinapat kay Joe Frazier. Oops. Baka sabihin mo, tapos na yung personals. Kasi sumisigaw ka ng suportang tunay. Up. Sumisigaw ka ng suportang tunay. Tapos nagre-record ka ng battle. Tong ina, kesyo sa kanya lang naman daw, wala siyang ibang hinahasil. Akala ko nung una, wagaguhan lang. Kaya sabi ko, shit, okay, that's fine. Kamukat-mukat mo, nagre-record pati mga battle sa rap lines. Tapos next battle mo, rap lines gaganapin, kapal naman ang mukha mo. Ano sasabihin mo, wala ka naman tinatapakang tao. Eh sinabihan mo si Mozi ng culture vulture. Nahihibang ka na masyado. Kung literal kang namimirata, anong pinagkaiba mo gago? O nagpatunay, battle namin ni Cardo, sinend niya sa akin, full audio recording, tangina mo. Tangina, nagihibang ka na masyado. Pustahan tayo. Nag-record na naman yan, tinatanga na naman tayong lahat. Nag-record na naman yan, tinatanga na naman tayong lahat. Nahiya ka pang hayop ka. O sakto, pinapwesto mo na yung nag-record sa harap. Tangina, makonsensya ka naman. Sobrang supot niya na gawain. Kaya nga sinend ko na yung round 3 ko sa GC para di mo napiratahin. Tanginan na ito nung kulit. Monggulit ang puta. Ngayon pinakilala kita. Sino ka na? Sagot! Tangina, ito na yung ending na inaasahan ko. Sobrang sarap ng mga angels na limutan mo pangalan mo. Kaya pares kayo ni Juan ng pano. Tangina, it's si Juan tsaka ito, pares bati ang puta. Kaya ikaw, Juan, hindi porket taga Baguio uugali ng mag-inaso. Alam mo kung bakit? Alam mo ba't di kita kino-call out? Kasi wala akong paki sa'yo. Pero kung tingin mo pagiging magtropa natin, masasagip ka. Ako mismo po susunog ng tulay habang nakatayo ka sa gitna. Pussy, pares kayo neto. Sinisita ako sa kulay ng suot ko. Napaka-corny mo mag-spit. Gagawang totoong lalaki, nagsusuot ng pink. Pansin nyo ba? Sa mga judges pala, tangina, wag nyo na tong skura na, don't give a fuck. Pansin nyo ba kanino ko pa sinasabing Honda Click motor niya? Hindi naman Honda Click yun. Binibigyan na kita ng partida para ikaw yung lumamang sana. Taka na binigyan na kita ng 2 rounds, di mo pa rin nagawang umarangkada. Hina-hype nyo kasi. Kaya nakatikim lang ng konting recognition. Kala mo kung sinong untouchable na. Sulatan daw niya pang flip top sa big stage na papunta. Kulang pa to. Di ka nga marunong tumugma. Ayusin mo muna yung rebuttal, yung freestyle at yung bulok mong memorization bago ka umubra. Kaya pag nakakalimot sa rounds, hindi niya na kayang isalba. Isisisi sa nakalaban, yun na daw ang nakayanang ihanda. Kahit mag-freestyle nga ng 2 lines, si Gago hirap pa. Kaya nung 2 beses ka binigyan ng lines, di ba umiyak ka? Laban mo kay Linus, uminom ka lang ng Red Horse, may round 1 at round 2 ka na. Pero hindi, nag-rematch sila sa alter ego. Bilang RO at sinulid, feeling dominanting ogag. Kaya pala RO, kasi nung rumiban si Olats. Ang tindi ng concept mo ron. Talagang dope palaban. Angas ng payoff no? Tangina choke na naman. Pagtapos ng laban, ang lungkot sa sulok ni Gago. Tingin mo ba gusto ka naming mapanood sumalang ng preparado? Puta paano? Pag nakikita kitang malungkot, putang ina tuwang-tuwa ako. Kaya mag-joke ka ng muli sa harap ng mga tao para makita ko lang ulit yung ganong itsura sa mukha mo. Sige, ako na nanggaling na rap type aminado.
Doon ako dumidigma panahon pa ng pandemic. Nilibot iba't ibang platform mula Facebook hanggang sa Reddit. Minahal ko na tong kultura kahit hindi kami nabibigyan ng credit. Ikaw last year ka nang sumulpot sa eksena kasi alam mong may makukuha ka ng merit. Ako nung minor de edad sumusuporta sa mga liga sa underground. Kahit gabihin manood, angkas pa uwi pag galing south. Mapagod man pa akakatayo, patuloy na susuporta bilang crowd. Ikaw hindi mo pwedeng idahilan yung iniindang gout. Kaya mahal mo ba tong sining? Bakit? Paano? Ako tong estudyante, iniipon ng baon para lang may pambili ng ticket. Ikaw tong stable sa buhay pero sa oras hindi mo man lang nasingit. At alam kong may ambag ka. Taxpayer ka rin na araw-araw sa buhay lumalaban. Perang maghapong pinagpaguran, kinakaltasan ng walang alinlangan. Yung buwis na yon napupunta sa allowance namin para mapunan yung pangangailangan. Kaya paano mo ko papatayin kung binubuhay mo kaming mga scholar ng bayan? Meron lang ako isang tanong. Alam nyo ba kung paano naka-line up to sa 1 of 7? Siyempre, chinupahan niya yung titi ni Kuya Rayen. Aaron, yung bata mo, 1 of 7 daw yung paghaharian. Malamang pag natalo to rito, dun na lagi maglalagian. Mas pinili yung baha. Dapat hindi ka pa marisan. Katangi-tanging kwagong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ginago lang kayo nito ni Jude. Kay Ryan na siya sasama ng malugod. Kung binibuild up nyo for views, walang matanaw na utang na loob. Yan ang napapala. Pag sa peking palakpakan ka binusog. Paano hindi maiibsan yung guto? May pati prinsipyo nilunok. Okay lang sa'yo na matalo rito. Kasi meron ka namang pwesto sa kabila. Pwes panindigan mo yung yabang mo hanggang finals ha. Nang di ka mapahiya. Paano na yan, Aaron? Itong pinapaboran yung MC. Ibang liga ang nasa isip. Pero wala, alam kong sunod-sunurang ka rito. Kaya mas pipiliin mong manahimik. Mas bagay ka naman doon. Alam mo yan sa iyong sarili. Dahil sa putang inang ligan to, dyan sila mga mananatili. Gago, wala kaming respeto sa rapper na handang ipagpalit ang homegrown para sa pansamantalang giliw. Kaya para sa kwagong lulusong sa baha, uuwi itong basang sisiw. Kaya tapos, alis, kisan ka na sa poster. Body bag yung paltik, sinilid ko na sa holster. Patra, bakit? Ay, slip ko ba to? Narinig nyo na to lahat eh. GC lang? GC lang. Fuck. Buo na sulat mo 3 months ago. Ano itatanggi mo pa? Yung bahan dos pa lang yung rounds mo kay Awa 143 na iparinig mo na. Kaya Ra versus Oza daw sa finals. Tangina sa inyo na yan. Wala akong balak magkampiyon. Hindi ako nandito para sa nocturne na title kundi dahil lang sa obligasyon kasi nagmakaawa ka para labanan ako. At hindi ko alam kung anong pinakain kay Queen Ray ng gago na to. Kasi pilit pagsali ko sa turna kaya sobrang wak kong iisipin na para mapapayag akong labanan ka, kailangan pang ipang-bait sa akin si Blitzen. Kasi labanan ko daw si Strix. Kasi bibigay sa akin si Blitz sometime in April. Kaya nagpa-line up sa tournament, naghanda ng mga bara na fatal. Mali ko lang, tiwalang-tiwala, ang bilis kong nagpauto. Nakalimutan kong si Queen Ray nga pala ay reject ng pulo. Kasi kayong dalawa ni Mozzie, mga taga-dila ng puwet ng organizer. Kaya kung makahingi, bigay agad. Kala mo talaga mga day ones, kung maka-request agad-sagad, deserve daw nila parehas ng exposure. Para yung karera mabilis yung pagpanik. Samantalang ako para labanan ko tong 8 man, kailangan ko pang mag-tournament. Tangina, Aaron at Queen, hindi kayo tanga. Aaron at Queen, make it make sense, hindi kayo tanga. Tangina, nagsayang lang kayo ng spot nung pinilit nyo tong isang pa. Mga mid-tier MC na maingay, inaalagaan nyo lately. Tapos si Iri ng kuwagaguhan ko, ang pambawi nyo si Senshi. O baka sabihin sisik dapat. Hindi ba Croman talaga yun?
Sadyang hindi lang talaga pinag-adya ng panahon. Tapos yung mozing kalabit penge, tuwang-tuwa sa 10k views ni Ape as if lumibel yung kalidad. Sa akin wala kang makukuhang 10k views pero kaya kitang sampalin ng realidad. Kasi hindi kayo sumali dito para magkampyon. Sumali kayo dito para labanan kami, kaya wag kang mag-inaso. Sumali ka para for once umangat sa poster yung putang ina mo. Kasi pag sa akin GC, may 18 MCs daw na undercard tong gago na to. Kaya ginawa kong mid-card yung battle kasi pangarap mo na main event, di ko ibibigay sa'yo. Tanginan to, kasi sumali ka ang bahan uno. Yung trajectory yung trajectory ng Liga sure na napaangat. Pagtapos nun, meron kang 4 battles at kahit isang linya, walang tumatak. So to say you deserve exposure, naghihibang na kayo lahat. Ibig sabihin, mas deserve nito ng exposure kaysa kay Ivo Iri at kay Drac. Tangina, lagi ka pang +1 sa event. O nagpapalibre ng ticket. O minsan ko nang ginawa yan para sa'yo. Pero hindi yun sumbat, boy. Malaki lang yung kinalaman, Ron. Inaalagaan nyo tong MC na kahit magbayad ng entrance fee, hindi nga mapakinabangan. Tangina, ako, kung anong meron ako, yung estado ko, trinabaho ko, hindi ko inasa sa iba. Kaya nga di ko alam kung ba't maliit na ilaw na lang nakatutok sa akin sa anino ko nakikisilong ka pa. Tangina, I did this shit on my own. I did this shit on my own. Nagawang paingayin yung pangalan, di man masyadong matunog. Pero mas legit pa sa legit and all of y'all can fucking test me. Nagawa kong mga lampag ng walang clout ng kahit sinong flip-top MC. Walang C9, walang Sisik, walang Lord Manuel, walang Ultimate, walang Mirage, walang Dodong Saipa. Hanggang sa pinapatay sa akin yung kampi na si Cardo. Pinayagan pa ni Boss Rayan mag-one up. At bit-bit ko yung bandera ng ligang Tosrix. Marami kang pwedeng sabihin sa akin. Konti yung shots na nakuha ko, pero lahat yun pinagbaguran ko. Ikaw andito ka para sa storyline. Nandito ka para sa storyline. Ang Bahan Uno versus Pioneers. Yan, laki agad ng ulo. Nandito ka lang para masatisfy yung cravings niyang Pangulo. Kaya sasampal ko sa'yo to lahat. Just so you get the picture na underdeveloped ka pa, Srix. Kung ang usapan ko ago, hindi tayo magkaranggo. Kumakarera ka sa kalsada, isa ako sa nag-asfalto. Kaya pagtapos ng battle, kamayan mo ko. Ikaw ay magpakitang tao, pero yan ay katotohanan kahit anong pagpapansin, kahit anong pagtsupa mo kay Queen, hindi mo magbabago, you bitch. At last, Ape, I love you, dog. Pero you know that we both want this shit. So let's end this once and for all, malaman na sino mas malupit. Fuck Nocturna Finance, maglaban tayo next Metro event! Yung palakpakan yung laban na yan! Gagawin Bagsakan Dos, Nocturna 2026, palakpakan yung putang ng laban yun! Rob vs. Six, ang boto ng Orado, 4-1! Para kay Rob! Tapos na rin, utang ina. Pati na sila! Shoutout sa 323. Shoutout kay CJ, kay Goyong, kay Hana, kay Beef. Sa lahat ng Tarabuluhan, shoutout kay Sweet Seth. Wala! Tapos na rin. Alam mo yung December pa nakasayon, tapos April na ngayon, di ba? Natapos na rin. Susunod na laban, direkta. Maraming salamat sa lahat. Shoutout sa mga tropa, sa Super C, shoutout sa girlfriend ko. Kay Oni, punta ka na next time. Pati kay Mosey. Shoutout kay Vince sa Transpo. Shoutout sa lahat ko agagawan. Yeah, bawi next time. Yo, Sisik, tinata si... Ako isa sa bumoto kay Ra. So, round 1. So, ayun yung pinakadikit nilang round. Pero, binoto ko ay si... Bakit? Medyo madumi yung mga rounds ni Ra. Actually, all 3 rounds naman medyo nakatulad ng pag-starter niya. Samantalang yung kay Strix, tuloy-tuloy yung niya sa round 1 niya, okay nang ina mo senior. Tuloy-tuloy yung round 1 niya, tapos ox din yung mga flows niya, kaya yung round 1 binigay ko kay Strix. Sobrang tingin ko. So, round 2, binigay ko kay Ramas, natripan ko yung angle ni doon, yung mga parang real shit na angles na papunta kay Strix.
mas binoto ko to, Sira. Tapos round 3, kay Ra pa din kasi bakit? Feel ko dahil dun sa round 2 ni Ra, yung ibang angles ni Strick sa round 3 niya is na nagkaroon na ng mahinang effect sa lahat ng crowd, especially yung sa parang sumusuporta siya sa battle rap mula nung dati pa. Pero yung round 2 kasi ni Ra is parang kinalaban niya yung ganun sa angle na yun. Kaya parang na-cancel out na yung angle na yun ay sobrang haba ng angle na yun sa angle. Kaya binoto ko si Ra. So yun, 2-1 para kay Ra. Yo, Luminous Renzi, Montinlaya, Mantra, Pulorang Battle League. Sobrang dikit ng laban. Nung 1, malinong na streaks yun. Ang ganda ng construction ng mga angles niya. Talagang tumatawid. Walang lapses yung bawat angle. Yung round 1 ni Ra, medyo naguguluhan ako kasi parang walang tumatawid na linya. Parang malayo yung punchline sa setup. So, malinaw na Ra yung 1. Malinaw na streaks yung 1. Yung 2 nila parehas, yun yung pinakamahina nilang round pareha. Medyo laylay yung round ni Streaks. Tapos sumasapak pa rin naman yung round ni Ra pero hindi rin ganun kalakas. So binigay ko ng tabla yung 2. Anong round 3 medyo slow start si Streaks. Tapos parang second half niya na ng round niya nakuha yung momentum. Saka na tumama ng sunod-sunod. Tapos nag-start ng round 3 si Ra. And then slow start din, pero nung tumama yung isang punchline niya, doon niya nakuha yung momentum. Tapos, naghintay na lang ako kung may katama pang ganun kalakas na punchline para sa round 3 niya, para pwede niyang makuha yung round 3. So, ang boto talaga sa akin is tabla. 1 kay Strix, 2 tabla, tapos 3 kay Ra. Pero mas binigay ko yung performance level kay Ra kahit may konting stutter siya. Nagampanan pa rin naman ni Strix yung kailangan niyang gawin para may tawid yung battle, pero mas kita yung level ng performance level pagdating din sa battle na to. So, 1, malinaw na Strix, 2 tabla, 3 Ra. Yo, ito. Meng, ingay likha. Ako lang yung bumoto kay Trix noon kasi ganito siya eh. Paano ko ba ginawa? Ito, unpopular opinion siya. Palagay ko. 1, malayo eh. Umiscore talaga si Trix ng medyo malayo kay Ra. Round 3, lumayo naman si Ra kay Trix. Ang naging reference ko naman doon is, iba kasi yung punchline, iba yung room shaker talaga eh. So doon nagkaiba, may punchline si Trix that round, pero room shaker mga binibitawan ni Ra. Ang round 2, bakit ko binoto si Trix? May mga angle na nasayang si Ra. Actually, disconnected siya when it comes to premises, tapos babagsak sa ganito. Sayang na hinayang ako, actually. Tas yun, parang habang nakikinig ako, may na-expect akong momentum sana na hindi may ni-expect ako ng momentum na hindi na nagka-catch. Pinagkaiba kay Trix noon, pataas. At isa pa, siguro, isang factor ko lagi yung transition eh. Pagka galing ka sa punchline na alam mong room shaker, tapos bigla kang mag-switch ng angle, nang wala kang, ano ba tawag dito? Fall in action, something sa, wala kang fall in action pagdating sa pagsusunod, di ba? May peak, tapos may di ba? So, sa akin, hindi pwede kasi yung pagdating mo sa isang room shaker, tapos biglang, okay, bago tayo angle. Pag wala kang maayos sa transition, nasa cliffhanger lahat ng nakikinig. So, that's it. So, yun. Kaya doon ko nakita yung, yun, may parte na disconnection si Ra sa niya. Disconnected siya. Yun. Pero yung performance, very good. Sobra talaga. Yung lamang siya when it comes to presence. Alam niyang dala niya yung sulat niya. Medyo kinakabahan niya si Trix eh. Pero nakukuha naman niya yung, nung simula medyo kabado siya. Pero nakuha naman niya yung niya, yung rhythm niya rin. So yun, round 1, Trix, round 3, Ra, round 2 nagkatalo, pero mas naging preferred ko yung ginawa ni Trix kasi mas naging consistent siya. So, yun. Yo, Linus, future numero 1 champ. Yo, initially round 1, tinabla ko si Strix tsaka si Ra. Kasi ganda ng mga punto nila parehas, pero para sa akin, parang nagpapainit pa lang si Ra. Mabar siya, gano'n. Typical shit, Ra. Tapos, ganda pa, galing parang libat ni Strix. So, round 1, binigay ko na siya kay Strix. Although round 2 and round 3, dire-diretso na yung parang nagtalo sila, dami na lang high points parehas, pero yung
parang para sa akin, dahil sobrang, alam mo yun, sunod-sunod yung high points ni Strix, para siyang nagiging monoton, parang dragging na siya, parang gano'n. So, yung round 3, yun yung parang pinaka naging deciding factor na binoto ko si Rase. Sobrang lakas ng mga punto niya, parang ang ganda ng build-up mula dun sa pinakauna niyang point hanggang dun sa pinaka-ender niya. So, round 1 Strix, round 2, round 3 ra. Yeah. Si Nagbanghayan, Jungle Rebels Crew, shoutout sa Gnarly. Hindi ko na siya ginudge by per round. Siguro mas buong performance ng round 1, 2, and 3. Okay naman yung hindi, kumbaga binoto ko si Ra, pero hindi ibig sabihin na hindi malakas yung dala ni Strix. Hindi lang nun kayang tapatan siguro yung mas nakita ko na pang tournament yung bit ni Ra, kaya Ra ako. Pero props kay Strix, ang ganda ng mga punto niya. Yun, siguro mas yung full performance, pati yung aggression and everything, mas full package yung Ra na kanina. Though parang yun yung natural na Ra, expected mo sa kanya yun. Yun lang. Though malakas yung dala ni Strix, hindi niyan kayang tapatan yung gano'ng klase na Ra. Pero sana, I'm hoping sa mga susunod na battle, mas malakas na Ra. Yun, na may bago siya papakita. Yun. Ra.